Hindi mo ba makita lahat ng iyong participants sa Google Meet dahil limited lang yung tiles sa gallery view ng Google Meet? Paano na lang kung meron kang 20 or more participants sa iyong meeting at gusto mo silang makita lahat? Okay, so sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano nyo makikita lahat ng participants sa Google Meet. Ayan, so bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kakalimutan na mag-subscribe at i-click yung bell button para ma-notify ka kung meron tayong mga bagong tutorials tulad nito. At huwag mo na rin kakalimutan na i-like itong video na ito. Okay, so simulan na natin. So kung gusto mong makita lahat ng participants mo, halimbawa meron kang 20 or more participants sa iyong meetings gamit ang Google Meet, pwede mo nang gawin yon at pwede mo nang silang makita dahil ituturo ko kung paano ma-maximize yung display ng mga participants dito sa Google Meet. So ang usual na display po ng mga participants dito sa Google Meet ay nasa 16 tiles lang po. So ibig po sabihin medyo limited lang po yung display ng mga participants na makikita nyo dito sa ating meeting. So gagawaan po natin ang paraan yan para makita mo lahat ng iyong mga estudyante or ka-meeting dito sa Google Meet kahit na umaabot pa sila ng daan-daan. So, simulan na natin. Okay, so mag-open po tayo ng ating web browser. Ayan. Mas prefer po natin na gamitin ay ang Google Chrome dahil mag-a-add po tayo ng extension para po sa ating gallery view. Okay, so mag-open po tayo ng ating Chrome browser. Ayan. And then, i-search po natin at i-type po natin yung Grid View Google Meet. Ayan. Ayan. So, dito po sa may result, may makikita po kayo dito na dalawa po na Google Meet Grid View. So, yung una po dyan na Google Meet Grid View, ayan po yung parang original po na extension ng Grid View sa Google Meet. And then, yung pangalawa po, may mapapansin po kayo na nakalagay is Fix. Actually po, may mga ibang device po na hindi po nag-work yung extension na Grid View. Ito pong unang extension na nakikita nyo na Grid View sa Google Meet. That's why meron pong isa dito na Fix. So, just in case po hindi mag-work yung Grid View na una sa inyong computer, yung pangalawa po yung gagamitin natin. Okay, so in my case, ang gagamitin ko po is yung may nakalagay na Fix. Kasi ito po yung working sa aking PC. Yung una po, hindi po ganun nag-work yung extension nito. So, ang gagamitin po natin ay yung Fix. So, nasa sa inyo na po yan. Pwede nyo pong subukan itong dalawang ito. Okay, so click ko po itong pangalawa. Ayan. So, ito na po yung ating Google Meet Grid View. So, papansin nyo din po na isa po itong extension. Kung naalala nyo po yung tutorial ko about Google Meet Attendance, extension din po iyon. Okay, so, ang gamit po ng mga extension na ito is sila po yung tumutulong sa mga web-based application po natin dito po sa ating browser para po mas ma-maximize pa natin or magamit pa natin yung mga ibang features niya. Okay? So, ito po yung ating Google Meet Grid View. So, napapansin nyo naman po yung image po dito na nakikita nyo. Napakarami po ng mga participants ang pwede nyo pong makita. Ayan, gamit ang extension na ito. Compare po natin doon sa standard na hindi po tayo gagamit ng extension, limited lang po. I think nasa 16 or 20 tiles lang po yung makikita natin ng mga participants. Paano na lang po pag ang dami po natin mga estudyante at gusto po natin silang makita lahat. So, napakaganda po nitong extension na ito na gamitin sa ating Google Meet. Okay, so paano po ito gagamitin? So, ang una pong gagawin natin ay i-add po natin itong extension na to dito sa ating Chrome browser. Click po natin itong Add to Chrome. And then, click po natin yung Add Extension. Ayan. So, napapansin nyo po, Google Meet Grid View has been added to Chrome. Ayan. So, close ko lang po ito. At napapansin nyo rin po dito sa aking extension icon dito sa ating Google Chrome. Click ko po yan. Nandito na po siya. Naka-add na po siya dito. At kung gusto po natin itong makita dito po sa may bandang taas, ayan, click lang po natin itong pin icon. Ayan, pin extension. Ayan, so napansin nyo po, nandun na po siya sa taas. Mas madali na po siyang makita. Okay, so close ko po ito. Ayan. So, i-check na po natin kung mag-work na po siya sa ating Google Meet. Ayan.
So mag-open po tayo ng another tab and then punta po tayo ng meet.com. So mag-create po tayo ng sample meeting lang. Ayan. Okay, so ito na po yung ating Google Meet. So may napapansin po tayo dito na bagong tab na nag-add po dito sa ating Google Meet. So ito po yung in-add natin na extension. Okay, so ito po yung Grid View. So pag wala po tayong na-install na extension na Grid View sa ating Google Meet, hindi po natin makikita itong icon na ito. So dahil nag-add na po tayo ng extension, nandito na po siya at magagamit na po natin siya. Okay, so paano po ito gamitin? Kung napapansin nyo po, itong icon natin is naka-enable na po ito, naka-on na po ito. Dahil pag naka-disable po ito, ayan, magkakaroon po siya ng slash icon dyan. So, ibig po sabihin, pag ganyan po yung ating icon, hindi po yan gumagana. At magiging normal po yung display po ng ating gallery dito po sa ating Google Meet. Sa ngayon po, hindi nyo po makita dahil wala naman po tayong ibang members or participant dito sa ating meeting, kaya hindi nyo po makikita yung result. Okay? So, magpapakita na lang po ako ng mga sample image ko dito, screenshot, na ginamit ko po itong grid view na to sa mga meeting or conference po na ina-attendan ko. Okay? So, balik po tayo dito. Ayan. So, pag may slash icon po yan, ibig po sabihin naka-disable. And then pag enable po natin, ayan, mawawala po yung ating slash icon. So pag naka-enable po yan at marami po tayong participants po dito sa ating meeting, makikita nyo na po sila lahat. Gaya po nung nakikita po natin na image po dito sa ating extension. Ayan. Ganyan po yung magiging itsura. Okay. So may mga features po itong ating grid view. So yung una po dyan, ayan, tanggalin ko po muna itong mga naka-check. Ayan. So yung una po dyan, yung only show participants with video. Ayan. So, pag naka-check po yan, ibig po sabihin, ang ipapakita lang or ang makikita nyo lang po dito sa ating meeting ay yung mga participants na naka-on po yung kanilang mga video. Halimbawa po, dito po, ayan. Ayan. So, pag chinek nyo po yun, ang mga makikita nyo lang po ay itong mga participants na naka-on po yung kanilang mga webcam or yung may mga video. At ito po yung mga naka-off ay mag-hide po yung mga yan. Okay po. So, balik po tayo doon. Next, pag chinek naman po natin itong highlight speakers, ayan, ang mangyayari po, every time po na may magsasalita po na speaker or mga participants is mag-highlight lang po siya. Magkakaroon po ng kulay yung video nila. Okay, so halimbawa po ito po, habang nagsasalita po ito, magkakaroon po siya ng parang highlight po dito sa gilid na naka-indicate po na siya po yung nagsasalita. Okay? Next is yung include yourself in the grid. Okay, so pag sinelect po natin or chinek po natin yan, doon po sa grid view na makikita po natin is makikita mo rin ang iyong sarili. Ayan. Doon sa standard po kasi na meeting, na Meet, Google Meet, na walang naka-install na extension, hindi mo makikita yung iyong sarili. Makikita mo lang siya dito sa taas. Ayan. Pero dito po sa extension na to, pag chinek mo po itong include yourself in the grid, yan, makikita mo rin ang iyong sarili dito po kasama ka sa grid na ito. Okay? Next, pag naka-check naman po itong enable grid view by default, babalik po sa default yung ating grid view. Okay, so next, kapag naka-check naman po yung ating enable screen capture mode, ang mangyayari po, yung mga participants po natin, mawawala po yung mga pangalan nila at itong mga icon ng microphone, and then yung mga video lang nila or yung mga picture lang nila yung makikita natin. So ginagamit po yun, halimbawa gusto po nating mag-screenshot ng mga participants natin, ayan. Okay? So yun po yung ating grid view na extension. Gagamitin natin ito para po mas makita po natin lahat ng ating mga participants dito po sa Google Meet.
Okay, so ipapakita ko po yung mga screenshots po ng mga meeting na naatinan ko at gumamit pa ako ng grid view. So ang nakikita nyo po ngayon dito ay yung naka-disable po yung grid view na extension dito po sa meeting na ito. Okay, so ito po yung presentation po ng ating speaker. And then ito po yung mga participants po. So napapansin nyo po, limited po yung mga nakikita po natin na participants po dito. So hindi po natin nakikita lahat ng mga participants kasi po naka-disable po yung grid view na extension dito po sa ating Google Meet. Ayan, so ito naman po yung sample po ng aking naatinan na meeting at naka-enable po yung ating grid view na extension. So napapansin nyo po, ito po yung presentation ng speaker at ito po lahat yung participants po sa meeting na ito. So makikita na po natin sila lahat. So napapansin nyo po, 41 po yung mga participants po dito at isa-isa po natin silang nakikita. Ayan. Ayan, so ito naman po yung ating meeting na kung saan umabot na po ng 70 po yung participants at naka-enable po yung grid view. Ayan, so nakikita na po natin sila lahat. Okay, so I hope may natutunan po tayo sa ating short tutorial kung paano po natin makikita lahat ng mga participants dito po sa Google Meet gamit po yung extension na grid view. Okay, sa mga magtatanong po kung working din po ba ito sa ibang browser like Mozilla Firefox, ang natry ko lang po is dito po sa Google Chrome and then sa Firefox. So hindi ko pa po na-try sa Opera or sa mga ibang browser. Okay, so maraming salamat po at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe at i-click yung bell button para ma-notify kayo kung meron tayong mga bagong tutorials tulad nito. Maraming salamat po at see you sa mga susunod po nating tutorials.